Alright, magandang umaga sa inyo mga boss, magandang gabi, magandang tanghali, magandang madaling araw saan man kayo naroroon ngayon. Meron po akong na-vlog last year yata to, hindi ko na matandaan, pero isa po ito sa mga una kong na-vlog nung wala pa akong drone. Ngayon, i-drone natin siya, papakita natin sa inyo kung ano yung aerial view niya. Napakaganda po. By the way, nandito po tayo sa San Antonio, Zambales, Barangay Pundaket. Tourist spot po itong lugar na to. Okay? So bago po tayo magsimula mga boss, mga ma'am, mga sir, syempre, paliliparin muna natin si Chokokoy. So there you go, nakita nyo? Ganda ng bundok, nandun po yung dagat. About 5 minutes from here, nandyan na po kayo sa dagat. Ito po yung kalsadang pinasok ko. So about few meters from here, main thoroughfare na po yan, kalsada, papunta doon sa mga naggagandahang beach resorts. Actually, bago po kayo makarating dito, marami na po kayo matadaan ng mga beach resorts po dyan. Marami na po kayo madadaan ng mga resorts dyan at saka tourist spots, restaurant and everything na gustong puntahan ng mga turista. Okay, napakaganda po ng potential ng property mga boss. Ito po yan. Simula nung vinlog ko siya, nagkaroon na po ng improvement and unfortunately, si tatay, yung matanda, ay pumanaw na po. Kasama po yung garahe sa property, and dito, meron kayong access, Pwede niyong pabakuran yan. Actually, ang property hanggang dito po yan. Okay?
Yan. Pwede nyo po itong gawing farm resort. Napakaganda po ng lugar na to. May fish pond din po ito. Alright. Yung mga nakapanood po nito, maaalala nila to dati. Yan pong area na yan ay dyan nakalagay yung mga gamit ni tatay. Ano po. Pero naibenta na yata nila. Okay. So ito po yung garahe mga boss. Kasya po dito. Actually kasya dito 3 sasakyan. Ano. Okay. Tapos may magagamit pa kayong ano ba to? Hindi ko nakita to dati. Ayun, meron din siyang lalagyan or stock room din dito, ano. Yung mga gamit nyo sa sasakyan, pwede nyo ilagay dito. Pwede kayo maglagay ng mga, langis. Pinagpalitan nyo ng langis. Tools nyo para sa sasakyan. Yan. Dito, pagpasok nyo po dito sa area, marami na kayong makikita. Ito mangustin po yan. Ito, ginseng. Diba? Sili. Merong avocado dito. Ano, mataas na yung avocado. Tapos, meron po ditong, ano na nga to? Mabolo. Tapos, dito meron ng mabolo. Namumunga po yan all year round. Masarap yan. Then, may mangga dito. Diba? Marami na po siyang punong kahoy, ano? Yan. Mangustin, malapit na mamunga po yan. Okay. Meron po silang giant duhat. Malalaki po bunga niyan, ano? Ganito kalalaki po bunga niya, yan giant duhat na yan. Hindi ko lang alam kung seedless. Anyway. And then here, ito yung balete, oh. Kita nyo sa drone shots natin, ang daming bunga, no? Ayan, oh. Ang ganda po ng puno na to. Oh. Oh. Bibihira po may mga ganyan na na puno dito sa bakuran nila, no? Tignan nyo. Ayan, oh, yung mga bunga niya, oh. Parang ang sarap kainin, ano? Oh. 'Di ba? Oh, ayan po yung kanilang bakod. Ito, papunta dito. Okay, yan. Diretso pa ganun. Alright. Now dito, may pinapagawa po silang structure. Tanong natin mamaya kung ano yan. Ito po yung sweet tamarind. Malaki na yung puno, oh. Oh. Matamis daw yan. Marami pong ano dito mga tanim, ha. Dragon fruit. Ayan, oh. May mga bulaklak na. Alam nyo, mga boss, this is something that you cannot grow overnight, no? Kahit na gaano karami ang pera mo, hindi mo kaagad mapapatubo yung mga puno na yan. Diba? Kagaya nitong sampalok na to. Diba? Ang laki na niya, no? Marami pong mga priceless na mga puno dito. Meron po kasing ongoing construction, kaya medyo, pasensya na kayo, no? Medyo makalat pa. Pero hindi naman po siya madumi. Alright? Makalat lang. Ito, natatandaan nyo to? Variegated bamboo. No? Ang ganda nito kung mailalagay lang to sa yung talagang nakikita siya. Napakaganda po niyan. Madali lang naman sigurong i-propagate yan. Ano? Oh. And then, dito po muna tayo sa labas, no, para makita nyo uli yung paligid ng property. Makita nyo yung mga nakatanim na puno. Kagaya nito, meron po siyang mahogany dito. And then may mga saging dito, ano? Ano po yan, ha? Yung lakatan yata yan, saging na yan. Maganda po bunga niyan. Atis, ayan. Right? Ito yung bunga ng saging nila, oh. Ayan, no? May mga tanim po dito na bayabas, kagaya nito. Meron din ditong tanim na chiko, no? Bayabas, yan. I bet mga ano yan, mga guwapol. Ito po, ano. Mga ilang taon lang, mamumunga na yan. Hanggang diyan po yung property sa mga kawayan na yan. Yun, paikot pa ganun. Yan. So, meron kayong magagamit na mga buho po dito. Ayan, no.
Oh, may mga tanim kayong gabi. Di ba? Pang ulam-ulam. Yan, may mga buho sila oh. Ready to harvest na yan mga yan, mga boss. Ito may mga buho din dito oh. Diba? Ang laking bagay po niyan. May mga ganyan kayong raw materials. Panggawa ng mga kubo-kubo, dingding, bubong. Yan. Kailangan nyo na lang yung mga skilled workers na gagawa niyan. And then dito, meron silang, alam ko rubber tree to eh. No? Pero kulay violet siya. Ayan o. Diba? Tapos may mga alaga silang dito. May aviary sila dito. Ayan o. Yung mga lovebirds. Tanong natin mamaya kung maiiwan na yung mga yan. Di ba? Ayan. Oh. African lovebirds yata yung mga yan. No? Alright. Oh, ito ibang klase din tong rubber tree na to. Oh. Parang variegated din. No? Saging. Pag nabili niyo ito ngayon, kayo nang-harvest ng mga saging na yan. Diba? And then, aratiris. Gamot daw sa diabetes yan. Tapos dito, ano kaya to? Ang daming bulaklak, no? Oh. Ito yata yung ginagawang wine, eh. Alam niyo yung matanda, mahilig siyang mangolekta ng mga kakaibang mga puno, no? Fruit-bearing trees. Pinupuntahan siya ng mga bees, no? Kaya, isa rin sa mga magandang i-project dito, honeybees. Mag-produce kayo ng sarili nyong honey. Ito, ang lalaki ng mga dito. Oh. Kawayan. Ito, buho po yan eh. Ito yung mga ginagawang pandingding. Ito. Mainam po yan, dingding. Ginagawa rin bubong yan. Tumatagal po yan hanggang 5 to 8 years. Basta magulang nyo hinarvest. And then ito, may tawag dito eh. Ginagawa naman po itong furniture. Ginagawang upuan, ginagawang papag, itong kawayan na to. Amen. Baito yata tawag nila dyan sa mga locals. Alright? Ito, natatandaan ko nung greenlag ko to. Maraming bunga po ito. Ang lalaki ng bunga ng mangga na to. Ang lalaki po ng bunga niyan. Okay? Ang daming punong kahoy dito mga boss. Dito sa part na to, actually hindi na ako nakapunta dito. Pero silipin muna natin bago tayo pumasok po dun sa bahay at tignan natin yung mga swimming pool. No? Yung swimming pool. Alright, yan. May harang dito pero part pa rin po yan ng property papunta doon. Okay? Fish pond po yan. Pwede kayo mag-alaga ng tilapia, hito, dalag dyan. Alright? Tapos dito, mangga na naman, puno ng mahogany, no? Which is good kasi nakatalim po siya dito sa gilid ng fish pond. Kaya mape-prevent yung erosion, no? Maraming mga nakatanim na puno. May nakikita ako, parang may tumatalan na isda. Alright? Napakaganda ng lugar na to mga boss. Bukod sa ang daming tanim na punong kahoy, napakalapit niya pa sa tourist spot. Actually, nasa tourist spot po kayo. Bayabas. Ito, magic fruit. Calabash. Yan. Medicinal daw to, mga boss. May mga puno silang ganyan to dito, marami. Right? And then, ito, tignan nyo, maraming bulaklak, oh. Pinupuntahan ng mga bees, no? Ayan, mga bees, nakita nyo? Ano yan eh, yung birig yata yan. Alright? Tuturo ko lang kayo dito sa paligid para makita nyo pa yung mga puno. Meron po sila ditong pili nuts. I think ito yata yung pili nila, no? Meron po silang pili dito, nalalaglag na yung mga bunga eh. Ito po yung pili. Itong puno na to. Yan. Ang dami ng bunga, oh. Marami na pong bunga sa taas yung pili nuts nila. And then here, ayan source ng tubig nila. Alright.
Ito po, rambutan. Tuklapin. Noon naalala ko sabi nila laplapin, pero tuklapin po yan. Right, yan. Atis. Oh. Itong atis mga boss, kailangan lang dyan, alagaan nyo lang sa spray ng, ng fungicide. Kung gusto nyo ng natural, sodium bicarbonate lang po yan, yung baking soda, sabon, tsaka mantika, tubig. Ito, rambutan din po itong puno na to. Yan. Okay. Now, ano po itong bahay na to? Ano to? Pavilion lang. Okay. Pavilion po pala yan mga boss. Open. Kapag may bumili po ba nito, ito turn over to na ayos na. Yun, kasama na po yan sa presyo mga boss ha. Ito turn over sa inyo yan. Okay na, ayos na. So ito po yung facade ng bahay. Diba? Ang ganda pa rin niya after a year. Oh. Ang ganda pa rin ng bahay. Bungalow type, American style. Diba? Tapos may mga halaman, may mga punong kahoy sa tabi. Ito, sweet tamarind po yan. Kita nyo ibang klase yung dahon, no? Malalaki. And then, ito yung gustong gusto ko dito mga boss eh. By the way, ito century, ano yan eh. Ano bang halaman yan? Swerte daw yan mga boss. Tapos ito yata, ma'am, ano po ito? Hindi ba vanilla to? Hindi. Hindi. Ah, Parang wild orchid. parang wild orchids, no? Ayan, no? Ayan, may butterfly pa, oh. Yun. No? Ang ganda po niya. Ang ganda ng pagkaka-landscape dito mga boss. So, ito po yung mga nabago. Meron na po mga paveway. Yan. Diba? Papunta po sa swimming pool. Pansin nyo, may mga paveways na po siya. Papunta doon sa swimming pool. Papunta doon sa likod. Yung Chico. Nahitik ko mamunga. And then, ito yung mangosteen. Namumulaklak na rin. May mga pakonti-konti siyang bunga ngayon. Alright? And then, ito po yung magic berry. Yung kapag kinain nyo, lahat ng kakainin yung maasim, sobrang tamis. Ito yan. Wala siyang bunga ngayon. Ang laki niya na, oh. Alright? Ito yung swimming pool, mga boss. Yan. 6 by 12 po yan. Malaki yan. Okay, 4, 5, and 6. Palalim ng palalim po yan. Tapos may mga shower po dito sa labas. Diba? Ang ganda rin ng ginawa nilang design or style. Oh. No? Stone design. Stone ng kanilang accent dito. No? Ang shower area. No? So ready to operate to mga boss ha. Na gawin ninyong resort, paupahan ninyo. Yan no. Magdadagdag na lang po kayo ng mga kubo-kubo dito. Tapos i-develop nyo na lang ng gusto yung fish pond para fresh from the fish pond yung kakainin ng inyong mga guests. Yan. Dito siguro may fountain dito. Ang ganda po ng pagkaka-develop nila ngayon dito. Magic fruit or magic berry. Pagka summer po, ang daming bunga nito, kulay pula. Namumula po yan sa bunga. Magkabilaan yan pati yun. Ayan. Ito yung centerpiece nila ng swimming pool. Merong red palm, tapos ito, fountain yata yan. Okay. Ganda ng pool. Mosaic po yung tiles, no? And then, ito yung kanyang makina. DE filter. Malaki po yung area, ha? Kaya madaling kumilos dito kung sakasakali magbe-maintenance kayo. No? Power supply. Ano?
Right? And then, yan, pinakapintuan niya. Steel bars or tubular steel. Yan. Ang ganda ng pool, mga boss. Alright, so ito po yung Davao Suha nila. Davao Suha. Kulay pink daw po ang ano niyan, flesh. And then, ito yung kanilang, yan, yung kanila pong ano. Ito po yung kanilang porch dito. If you can remember, mga boss. Merong entrance dito. Naka-grill po yan, sliding door. Tapos ito, kapag ito naayos nyo, ang ganda ng view dito kasi nandiyan po yung fish pond. No? Ano lang po ito, iki-clearing lang yan. Hanggang doon yung property nila. Maluwag po itong porch, ha? Ano to? Siguro 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 25 square meters po itong porch. Accentuated din siya ng kagaya dun sa pool. Ayan, oh. Stone tiles. Diba? Maganda yung kulay ng bahay, no? American style. Yung layout ng bahay. Naka-spandrel po dyan sa labas. Okay? May mga CCTVs. Lahat po ng aircon kasama na, no? Ito, palm tree to, nalimutan ko na pangalan yan. Pero ano din po yan, ha? Magandang collection din yan. Tsaka itong kawayan na to, mga boss, oh, giant bamboo po yan. Tignan nyo. Ang taas-taas na hindi pa siya bumubukadkad. Di ba? Para pa rin siyang ano, labong. Okay? So dito, yung mga aso nila, kung mag-aalaga kayo ng aso, meron dito kayong pwedeng area paglagyan. Di ba? Hello! May mga kasoy. Ano po, malalaki yung puno nila ng kasoy. Hindi na po tayo pupunta doon, mga boss, kasi medyo masukal, ano. Pero paligid po niyan, may mga puno ng mangga, may mga kasoy. Ito yung fish pond nila. Kiklearing nyo na lang po ito, mga boss. Napakaganda na ng lugar na ito. Ito yung kanilang septic tank. Yan. And then here, meron kayong view ng fish pond nyo dito. Pwede rin kayo maglagay ng access dito, papunta dyan sa fish pond. Maglagay kayo ng parang floating kubo-kubo dun sa gitna, no? Para makapag-fishing kayo. Kasi may alaga silang mga itik, ayun, no? Diba? And then, paikot yan. Doon may mga tanim na saging. Okay, may iba't ibang klaseng puno ng kahoy. Malalaki yung iba, no? May mga mangga. Diba? Naturally arranged siya, eh. Although wala siyang parang uniformity, ano? Pero, yun yung appeal niya, eh. Parang, inarrange ng nature, diba? Kagaya nito, sampalok po ito. Lahat po ng sampalok dito, sabi sa akin, sweet tamarind. No? Kaya hindi nyo pwedeng ipansigang yan, mananamis yung sinigang ninyo. Alright? So, yan. Golden coconut, ayan o, mga boss. Oh. Medyo maliit pa yan noon, eh. Ang bilis lumaki, no? Tamis yan. And then, another, ano dito, calabash or miracle fruit. Diba? Mahogany. Alright. Bukod dun sa source nyo ng tubig doon, meron pa po kayong level tank dito na pwedeng gamitin. And then, if you remember, meron pong entrance dito, no? Pero ito po yung kitchen nila, kanilang dirty kitchen. Okay? And then, meron pong ano dito, mama, ano ulam? Masarap. Masarap ulam, mama. Parang hindi tilapia. And then, if you can remember, mga boss, yung mga nakapanood dyan before, merong
quarter dito para sa mga kasambahay ninyo o sa driver o whoever. Pwedeng may utilize na maliit na room dito, no? Meron siyang sariling toilet and bathroom, which is very modest, no? Ang ganda. Parang pang pang master bedroom na, 'di ba? Oh. No? Okay? Yan. And then actually paikot po ito eh. 'Di ba mga boss? Mga topats. Kaya kapag umuulan, yung mga dadaanan ninyo, naka-pave na po yan, cemented. Alright, ito yung kusina nila. Yan. Solid po yung pinto bakal na bakal Pati yung mga ginamit po dito Ito. Ang ganda ng cabinetries nakita ninyo. Ang ganda ng pagkakadesign. Lahat po ng kahoy dito na makita nyo na ginamit sa furnitures tsaka sa mga cabinets, galing po dito yan, harvest po yan dito. Diba? Tignan nyo, solid po na kahoy yan. Hindi ko lang alam pero definitely this is a first class wood. Class A po yan. Yan. Pati yung kitchen nila dito maganda, pati yung tile sa ibabaw. No? Maluwag. Kita nyo naman, kasyang-kasya yan, double door ref. Alright? Mataas ang kisame. Wala ako nakikita ang senyales na may tulo ang mga bubong. Okay? Naka-screen po yung paligid. Kaya hindi kayo mamumroblema kung malangaw man sa labas. Dito na po sila actually talagang nagda-dine. Alright? Now, syempre, pagdating ng araw, kung gagawin nyo itong resort, meron na kayong magagamit na kitchen para sa production area nyo. So, dalawang pintuan niya. Isa dito at isa doon. Kaya maganda ang workflow. Alright? So, doon tayo papasok sa main door. Pero ito po kasi, dinesign nila yan for, alam niyo na, pag medyo matanda na kasi yung may-ari, parang kailangan PWD or senior citizen friendly po yung walkway. Yan hindi siya madulas. No? So naka-design po siya kung meron kayong senior. Dito po yung madalas niyang access going to the kitchen. Alright. Okay? Alright, so meron po silang multiple sources ng tubig. Meron dito, meron dyan, at meron din ako nakita doon. Okay? Papasok na po tayo sa bahay. As you see, naka-landscape na po yung property. Lahat yan kasama na po sa presyo, di ba ma'am? Ang mga ladies, Kaway-kaway! Tama rin ka mo. Hello, ma'am! Si ma'am yung owner. Pwede ba kayo makita, ma'am? Pwede ba kayo mag-hi? Hello! Ayan. Malu Corcuera po. Ito yung aking baby, si Pipay. Pipay. Hello. Tinawag niya kanina Pepsi. Kala ko Paloma, apelyido. Kaya pala nawala si Pepsi. Pipay! Ayan na si Pipay. Ilan taon na siya, ma'am? Parang Magsi-7. magsi-7 na. May edad na si Pipay. Opo. Kasi times 3 daw Times 3 o times? Times 7. Times 7. O, di ilang taon na siya? Di magpo-49. 49. Bata pa. Ngayon, 6 pa siya. 7 na 6. siya malaki. Okay. Yan. Okay, ma'am. Papasok na po ako doon sa loob ng bahay. Okay lang po ba? Okay, ito po yung main door. Double door. Solid po yung pintuan. May mga nabago na, may mga tanim na, may landscape na nga po. Sabi ko sa inyo maganda na yung kanyang facade. Alright? Very friendly, senior or PWD friendly po yung kanyang walkway. Papasok dito sa main door. Diba? Ayan Hindi siya madulas. Meron po siyang, para siyang corrugated. Alright? Para hindi madulas. Sabi ko nga. So, alright mga boss. Let's go inside. Ayan. Okay. Ito po yung mga kahoy na ginamit dito. Makikita ninyo. May mga haspi pa. Hindi po yan tiles. Genuine na kahoy yung mga yan. Bihira na lang po yung mga modern bungalow na may ganitong sahig. Yan dito po hinarvest yan. Iba-iba pong species ng kahoy yan. Hardwood, class A na kahoy. Okay. Now, ito po yung living area, mga boss. No? Okay. I would like to remind you as well na wala pong kasamang gamit. Okay?
Ang maiiwan lang po dito, yung mga fixtures. Yung mga nakakabit kagaya ng aircon, lightings, pintuan, of course. Right? So you have 2 doors leading outside. Ito po yung nakita natin kanina na merong screen door. No? Maluwag ang living area. Ang ganda po ng pagkakagawa ng bahay na to. Yan. Meron siyang 3 kwarto. Okay. Tapos, dito yung kitchen and dining area as well. Kita nyo naman, ang ganda ng pagkakagawa, pati pintuan. Kitang-kita yung mga haspe. Yung grain ng kahoy, no? Bihira na lang po yung ganyang mga bahay ngayon na may ganyang kagandang accentuated ng genuine na kahoy, class A po. Philippine tree, no? Ayan, no? Diba? Tignan yung mga cabinet, mga boss. Hindi siya ordinary, ha? Talagang ito pa lang sulit na, no? Yan mga cabinetries po. Diba? Ganda. Pati ito, no? May cabinet. Solid po yan, no? Oh. About 1 inch, 1.5, 1 and 1/4 inch na solid wood, ha? Tabla talaga. No? Ganda. Fortunately, hindi po kasama yung mga dining table. Pero depende na po yan sa pag-uusapan ninyo na may-ari. Baka meron kayong mahiritan dito. Kagaya nito, ang ganda. No? Carpenter po kasi yung matanda. Isang magaling na karpentero. Alright? Nandyan yung kanilang breaker. So, this is your formal kitchen. Aside from dito. Dirty kitchen yan. Malapit lang. So, paglabas nyo, yan na po yung inyong dirty kitchen o regular kitchen. That is where the action is, no? Nandiyan yung nitty and gritty ng pagluluto. Alright? Okay. Yan naman talagang ma-amaze kayo dito sa mga pintuan, no? Sa mga kahoy. Alright. Ganda mga boss. Kita nyo naman yung ceiling. Naka-cove light pa. Okay? Now check natin yung mga rooms. Dito tayo sa master bedroom muna. Mamang master bedroom ito, no? Yeah. And remember, this is the master bedroom. Yan. Kisame. Diba? Kasama na po yung aircon, split type. Maganda ang bintana. Ito yun na yung nakita natin kanina. Sabi ko, pag binuksan nyo yan, diretso na kayo dyan sa porch. Alright? Tapos from here, kita po ninyo yung window. Yung window. Kita po ninyo yung swimming pool. Kahit patayin nyo po yung ilaw dito, maganda ang pasok ng liwanag. So, pag niretso nyo to, yun, no? Nandyan yung porch and then ayun yung fish pond. Diba? So, kapag binuksan nyo lang yan, maayos yung porch ninyo. Napakaganda ng na to, ng kwarto na to. Ganun din po yung kanyang sahig, ha? Genuine na authentic na kahoy. Alright. Now, ito ang wardrobe area. Tama ba ako? Wardrobe? Or... Yan. Okay, and then dito, yung toilet and bathroom. Okay, tignan nyo naman, pati yung kanilang, tawag dito, door frame. Talagang matching lahat, ano? Oh. Alright, so ito po yung kanilang toilet and bathroom. Yun. Okay, naka-granite dito sa may lavatory area. Maglalagay na lang kayo dyan ng vanity mirror ninyo. Alright, and then enclosed, shower area, water closet, at maganda ang sahig po ng bathroom, ha.
hindi siya madulas. No? Well thought talaga yung bahay na to. Ang ganda ng layout mga boss, no? Very smooth. Kasi paglabas nyo dito sa kwarto, yun na. Papunta na ng garden ninyo at papunta na ng living area. Although hindi po siya open design kasi nakahiwalay yung kitchen, which is very good kasi, you know, kung may piniprepare man kayo dyan, yung amoy hindi mapupunta dito. Kung halimbawa gusto nyo kaagad magluto ng tuyo, nandun lang yung amoy, di ba? Alright, and then merong isang kwarto dito ulit, maliit lang, para sa guest room or sa anak ninyo, pero may sarili din siyang toilet and bathroom. Yon. Hindi rin madulas ang kanyang sahig, no? Mosaic and tiles all the way sa ceiling. Alright? Man. So, wala nga lang siyang vanity mirror. Palagay na lang kayo. Ganon din ang pintuan, solid, pati hamba. Nice, di ba? Oh. Okay? Now, may mga portion na madali lang naman niya, kagaya nito, oh. Di ba? I-varnish lang yan. Ito. Hudson. Alright. Itong next room, third room, ito yan. Wala siyang sariling toilet and bathroom, no? Meron din pala. Sorry. Meron siya sariling toilet and bathroom. Nalimutan ko na kasi, ang tagal ko nang binlog to eh. Ayan, no? Right? Iba din ang style ng kanyang tiles dito. Naka-granite din siya. Diba? Nakapatong yung sink. Enclosed din ang shower area. Yan ang kanyang mga shower. May hot shower. Lahat po ng rooms mayroong hot bath. Alright? Okay. Now, ito yung yung kabuuan ng kwarto. Hindi po siya malaki, pero hindi rin siya maliit. So, this is about, I think, 1, 2, 3, 4, 1, 2, mga 16 or 18 or 20 square meters po itong kwarto na to. Okay? Yan. May aircon din po. Lahat ng rooms may aircon na, kasama na po yan. Pati po itong, ito. Now, ito, hindi ko alam kung kasama to, but I think kasama na po itong aircon na to. Okay, now, ito yung pantry. Ito yung pantry nila. Muntik na maging panty. Ito yung pantry nila, yan. Diba? Dito nakalagay yung mga stocks ninyo. Alright, yan. Medyo maluwag po yan. So, pwede nyo rin lagyan ng mga kagaya niya, mga extra beds, mga linens, whatever. Kung halimbawa gagawin nyo itong resort. Alright, so ayan ang kabuuan ng living area. Ganda mga boss. Kita niyo naman ang kisame, Ang ganda. Diba? Parang abstract siya, pero kasi hindi siya talaga isang buo. Mayroon siyang mga, parang may mga area siya na pwede nyo lang buksan, di ba? Di ba, yun lang ang gusto nyo buksan. O, ito lang, yan lang, di ba? Or yun lang sa may parang foyer, di ba? Alright, so, dito, pati mga doorknobs nila solid, Ito na. Remember, ito yung palabas ng kitchen. Yan. Hello. Hello, ma'am. Mukhang masarap yung food natin, Tilapia pa rin. Okay. Saan galing yan, ma'am, dito? Hindi, binibili sa palengke. Pero may tilapia ba dyan? Opo, maliliit pa eh. Maliliit pa. Pag lumaki, pengi ako, Okay. Yan. So, maganda rin po yung kanilang doors, dito, screen door, Aluminum, powder coated. Hindi po siya plastic, aluminum po siya. Alright? Yan. Yon. So, may mga kailangan konting adjustment, pero okay lang yan. Ayan. Alright. Alright, mga boss, mga ma'am, mga sir. There you go. Nakita niyo po yung property. Napakaganda. Doon po lang po sa mga collection nyo sa kahoy na nakalagay sa pintuan, sa sahig. Alam niyo po, rare na po yung mga ganyang bahay ngayon. Ang ganda ng layout, American style. Nakita nyo naman, napakaaliwalas. May swimming pool na, marami na pong development dito. Since na first time ko siyang na-vlog. Very accessible po. Napakalapit nito sa main tourist spot po ng Pundakit.
By the way, we are in Pundakit, San Antonio, Zambales. Tourist spot po ito, kaya expect nyo na talagang magandang presyo ng mga properties dito. Now, along the way, marami po kayo madadaan ng mga hotels, mga restaurants. Tapos, as you go on, papunta po doon sa coastal area, which is about 3 to 5 minutes drive from here. Nandyan na po yung mga naggagandahan mga resorts. In fact, Pundakit is one of the most visited places in Zambales. Kaya napakaganda po ng lugar na ito, mga boss. So, bukod po doon sa bahay na maganda, at saka sa swimming pool na malaki, may enjoy nyo talaga. Pwede na po itong i-convert into, hotel or resort. Kung gusto niyo, may pinapagawa po silang pavilion dito. To-turn over po sa inyo yan. Finish na po yan. Okay? Although, syempre, meron kayong konting improvement pa, kagaya ng clearing, fencing, and everything. Pero that is very minimal na lang. Naka-pave na po itong area. Naka-landscape na, Tapos, marami silang mga rare na punong kahoy dito. Collection po yun ng matanda. By the way, I want to remind you, yung pong mga kahoy na nakalagay dyan, yung mga hardwoods po na yan, galing din po dito yan, tanim din po ng matanda yun. So, ang property, meron po siyang size na 10,700 plus square meters. But anyway, yung full details po niyan upon viewing nyo, upon inquiry ninyo, at saka yung mga ibang disclosures, titulado po yung property, isa lang po ang signatory niyan, selling for 32 million, mga boss. If you can remember, dun sa unang vlog ko, 32 million na po siya. Hindi na po nagtaas ng presyo yung may-ari. So, I don't know if she is still negotiable. Kontakin nyo na lang po ako dyan sa aking contact details. As usual, nandyan po si screen, ang aking Viber, WhatsApp, tsaka Globe. Ang aking email nandyan, ang aking Facebook link nandyan po, or Facebook Messenger nandyan po sa description ng video na to, mga boss, mga sir. So, kung gusto niyo magpa-schedule ng tripping, sasamahan po namin kayo dito para makita ninyo itong property. Napakaganda po ng property, napakalaki ng opportunity, ng potential po ng property na to. So, hindi po malulugi ang inyong investment. Protected pa po ang investment ninyo ng title, mga boss, mga sir. So, there you go. Again, maraming salamat po sa inyo, mga boss, mga sir. Till the next video. Ciao.